Mayo, no? Whole month of May, buong buhol, walang araw na walang fiesta, no? So, babasahin ko muna ang ebanghelyo ngayon. Tindog ta. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinatlogikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini mibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kaya nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus sa kabungtod o bilingkod dito uban sa iyang mga tidunan. Nato gigayon na duol na ang pangilin sa pagsaylo. O niya mitan-aw sa Jesus sa iyang palibot o sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Mingon siya kang Felipe, asapan kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag bisag mopalit kitag pain nga bilig duha ka gatos ka denaryo dili paigo nga ipakaon nining mga tawhana. Unya siya ang mga tinud-an nga si Andres o igsuon ni Simon Pedro mingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pain nga si Bada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Kung si Jesus mingon kanila palingkura ang mga tao. May daghang balilin yantong dapita. Usamit naglingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Usa gikuha ni Jesus ang pain. Gipasalamatan niya ang Dios ug giapud-apud niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda. Og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabugsog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag ihipos nila ang tanan. Ug ang mga salin sa 5 ka pain nga si Badang nga gikaon sa mga tao. Nakapunog napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro sa nabuhat ni Jesus, mingon sila. So walay duha-duha siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod sa Jesus. Namuduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya sa nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang hapon sa ating lahat. God is good. God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos sa masipang pakpak. So, sino ba ang pinakamalayo ngayon? May from Tagum. Wow, Cagayan de Oro. Zamboanga City. Ha? Hulo-sulo. Wow, layo. Cotabato, Bukidnon. Cagayan de Oro, Bukidnon. Cagayan Sur, Dipolog. Tagum. Bukidnon. Cotabato. Wow. Salamat sa pagbisita ha. Kahapon, close tayo dahil May 1 and then fiesta sa amin sa Tagbilaran. No? So, 3 lang yung open ngayon. Ngayong araw, bukas, at ngayong Sunday. Salamat sa Diyos. Inuulan tayo. No? Blessing po ito. Pasensya na kayo sa lugar ha. Natin dahil nangungupa lang tayo ng lugar. So, hindi po to pa may-ari sa diocese. No? Nagrenta lang po tayo para sa inyo. No? Dahil masikip yung kumbento. Ngayon, masikip tayo dahil dumami kayo. No? More than 100 po ang bumibisita natin ngayon. At on the way na po si Father Cruz para sa Sacrament of Confession po. Para kayong lahat na nandito makakumpisal. Yan po ang walang makapantay sa sacrament po. It is instituted by Christ. All priests are healers because of the sacraments. Amen? Sa mga may grabing sakit ngayon at sa mga hinaharas din ng demonyo, mag-exercise ako ngayong alas 2 dito. At meron akong 5 i-exercise. Sa mga hinaharas talaga, wala namang magic dyan. Hindi naman kami magician. So, bakit ba kayo maliberate? Bakit ba kayo pagagalingin ng Panginoon? Dahil sa inyong pananampalataya. Tungod sa inyong pagtuo. Nagdapa ba ito tuo? Hindi kayo dyan mo ayuhon or di dyan mo ayuhon. Increase your faith. Paano natin ma-increase yung pananampalataya natin? Increase your knowledge. So, paano natin ma-increase yung knowledge natin? Kaya nga, buong umaga,
catechism po. Evangelization po buong umaga. Sa mga nakaabot ngayon pero late na, last days na umabot, balik kayo sa sunod na araw. Wala namang entrance fee ang ministering ito. Walang bayad po dito. No? So hanggang hapon pa ako sa exorcism room, pero lalabas ako mamaya after ma-deliverance kayo lahat. So lahat kayo ay i-deliverance po. Lahat kayo po. And then kayo na po ang magpatuloy. So kung si Kristo may 12 apostles, tayo din may mga deliverance ministers. Dahil hindi ko naman kaya, ako lang mag-isa. And then yung prayer book, yan, yung mga libro, prayer book, Catholic handbook, makatulong po yan sa inyo. Sa pag-uwi ninyo, huwag kayong matakot po. Kung galgalaw yung mga bagay sa lugar ninyo, at kung mawala yung mga bagay ninyo, biglaan lang mawala, pera mawala, may mga kababalaghan na mangyayari sa inyong buhay, sa inyong bahay, use that prayer. Kayo mismo makapalayas ng demonyo. Amen? Kayo mismo ay makapagsagawa ng deliverance. Alam nyo, kung hindi lang kayo natatakot, we protected our family circle. Ang amin lang na nandito, hindi kayo maging dependent sa amin. Tao lang po kami. Saan kayo maging dependent? Sa Panginoon po. Tingnan nyo yung Panginoon. 5 tinapay. Sa Ebanghelyo natin ngayon. 5 tinapay, 2 isda. Binibless lang niya yung tinapay. Inaabot niya sa mga kamay ng mga apostol. Hindi naman matakaw yung mga apostol. No? Buti na lang yung kanyang pinasahan ng mga tinapay. Hindi kuripot. Pinasa din nila. At hindi lang ang mga apostol ang nabusog. No? Kumain sila hanggat makakaya nila. Busog na busog sila lahat. At meron pang natira. 12 baskets. No? Grabe, no? Mga kapatid na nandito, gusto namin saan kayo maging independent. Hindi ni Father Darwin. Maging dependent. Hindi sa ministering ito. Limited lang po kami. I hope sa pagpunta ninyo dito, maging dependent tayo lahat kay Kristo. Bakit? Si Kristo is present everywhere. Amen? Father Darwin is not present. I am limited. So kaya nga may mga pari sa ating mga parokya. Go to your priest. Especially kung may sakit kayo. Kung nasa hospital kayo, kontaktin nyo yung chaplain sa hospital. No? May pari naman sa lahat ng hospital. Okay? At increase your faith in the priest. Because all priests are in persona Christi. Ano? All priests are in persona Christi. When the priest bless you for forgiveness of your sins, you are already forgiven. Yan ang sabi ni Kristo. Ilang taon ka na, hindi nangungumpisal. No? Ilang taon ka na, yung tunay na pagkumpisal, yung authentic confession, good confession, ilang taon na yun, nakalipas. So ngayon, may pari. Walang bayad yan ha. Walang bayad po. Libre po yan. And then, after deliverance, sa team natin, sa inyong lahat, isabi ninyo, yung mga occult practices ninyo, isabi ninyo para mag-guidean kayo. Pwede din kayo magpaturo sa prayer. Pero meron ng meron ng mga check sa mga prayer na gagamitin nyo sa handbook natin. So, tulungan nyo naman ako. Huwag kayong mag-rely sa akin. Limited lang po si Father Darwin. May pumupunta dito, sabi niya, Father, salamat ha. Bakit, Nay? No. Nagamit ko po yung tinuturo sa ministry sa akin. Anong nangyari, Nay? Alam nyo, Father, 2 linggo na po na-confine yung tatay ko. Sa sakit, sa sobrang sakit sa ulo. Wala pa rin findings, Father. At hindi nila ginamit agad yung mga sacramentals, yung tubig, yung oil. Huli na, nandun na sila sa loob sa hospital, na-confine na sila. So, nalilito na sila dahil walang findings, nalilito din yung mga doktor. So, kinuha niya yung prayer book. At dinasalan niya yung tatay niya. Nag-deliverance siya. At don't forget to practice cares, ha? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Grabe po yan, no? Protection po natin yan, ha? Spiritual protection. It is cleansing when you practice cares. Ang nangyari, mga kapatid, dineliverance niya yung tatay niya. Dinagyan niya sa ulo, yung sakit ng ulo niya, hindi ma-describe ng tatay niya. Dineliverance niya. Alam nyo, pag deliverance niya, sumuka yung tatay niya, puro laway po.
At after pagsuka, after deliverance, lahat ng sakit sa ulo ng tatay niya ay nawala. At pumupunta siya dito, nagpapasalamat, Father, kung hindi ko lang alam itong prayer na ito na sinishare mo sa amin. No? Hindi ko alam anong nangyari na ni tatay ngayon. No? Malaki na kami, doble na yung gastos namin. Natutuwa ba kayo ngayon? At kung may mga karamdaman kayo, may problema kayo na hindi nyo maintindihan dahil yan sa ating mga kasalanan, go to your priest. No? Go to your priest, repent your sins. By authentic repentance, you will obtain authentic peace. Bakit nalilito ka? Bakit magulo yung isipan mo? Because you never repent. Truly. Your repentance is not genuine. Subukan ninyo. It should be genuine confession. Gagaan yung isipan mo. Si Kristo lang po ang makapagbigay ng grasya sa inyo. Hindi po ako. Instrumento lang po ang pari. Yung doktor, instrumento lang po. Sa mga may sakit ngayon na nandito, no? Sa mga may sakit ngayon, grabe na sakit, ano yung the best ko na medicine sa inyo? Confession, and then reception of the Holy Eucharist every day. Kung may stage 4 cancer ka, receive the Eucharist every day. Yung Eucharist, mga kapatid, yung Sacrament of Confession, source of healing po yun. Ano? Source of healing. May bayad ba? Wala. Kaya nga, sa mga nanghihina ngayon na nandito, hindi na mahirapan na sa pagpunta sa simbahan dahil sa taas na yung edad nila, mamaya ibibigay ko po yung Eucharist sa inyo. Anointing of the sick and Holy Eucharist. Yung source of healing po. No? At lahat po kayo ay may pari. Available po yung source of healing anywhere. Natutuwa ba kayo ngayon? No? At sana, pag uwi ninyo, huwag kayong matakot. Takot naman ako. I-pray ko ito, Father. Increase your faith because when you increase your fear, you feed the demon. You feed the demon. When you increase your faith, you starve the demons. Amen? Sana po, huwag kayong matakot. Use the sacramentals and then makatulong po yan. Pwede din na inyong i-share po yung mga sacramentals na sa inyong kamay. Pati na sa mga ibang sekta, pwede nyo po yan i-share. Para marami tayong matutulungan. Pero natural yung sakit ninyo, go to your doctor, consult your illness to your doctor because all doctors are also instrument of God. Doktor, pari, yung sacramentals are instruments of God. Pero yung sacrament are the source of graces from God. Source of healing, source of consolation. At hindi lang healing physical ang ibibigay sa Panginoon sa inyo. Dahil marami naman sa atin na physically sound but mentally ill. Totoo, hindi. Meron namang psychologically sound but mentally ill but physically sound. Maganda naman yung aking katawan. Wala naman akong sakit. Pero masakit yung utak niya. Psychological illness. No? Ngayon, ang bibigay sa Panginoon, it might be psychological healing, emotional healing, and physical healing. Spiritual healing. Holistic po yung ibibigay ng Panginoon sa atin. At kung hindi man ipagkaloob ng Diyos na tayo ay pagalingin, embrace your pain. Embrace your illness. Accept it as a form of your cross. Lord, I will follow you. Sabi nakarinig ako sa homily ni Bishop Raul Dail. Sabi niya, sa anesthesiologist, wag niyo na po akong turukan ng injection para anesthesia. And then, stage 4 cancer, stage 3 cancer si Bishop Dail noon. Bishop, masakit po yan kung mawala na yung general anesthesia sa katawan mo. Kung mahilis na. Ilang oras na lang, Bishop, sasakit na. Hindi po ma-describe yung sakit ninyo. Tsaka, wag nyo na akong injekan ng anesthesia. Kung maaari, I want to feel the pain. No? Grabe, no? I want to experience the pain. I want to enjoy my pain. No? So ngayon, sa mga hindi pagkagalingin ng Panginoon, I hope you will enjoy the pain. Yati, Padre, enjoy. Parting sakitan na eh. Saan pag-enjoy nga, painful man. No? Because you entrust everything to the Lord, even your illness. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Noong isang linggo, may bumisita yung doktora natin
na 300 demons po ang pumasok sa kanya. No? Doktora, Father? Doktor! 31 years old. Na-interview ko na siya sa ating sa live. Nagpa-interview siya. Pero ngayon, lahat ng karamdaman niya ay nawala. Walang findings din sa doktor, walang diagnose sa doktor. Completely healed siya. Last namin na ine-exercise siya, 15 demons na lang ang nasa katawan. Hanggang nawala. Pero pabalik-balik yung mga demonyo kasi kapag hindi sila mag-follow sa rule of life, no? So, from time to time, babalik sila dito. Pero nakabalik na siya sa trabaho ngayon. May 1 ang pagbalik niya sa trabaho niya, no? At alam nyo, hindi na sana siya babalik dahil hindi niya ma-describe yung karamdaman niya. Kaya pala, meron siya karamdaman na hindi maintindihan. Mga demonyo pala ang nagbigay. Meron palang 300 demons sa katawan niya. Grabe, no? So ngayon, mapakinggan nyo yung mga demonyo mamaya. Sisigaw sila. Napapasok sila mamaya yung mga hinaharas ng demonyo. Huwag kayong matakot, ha? Uy. Kapag may sisigaw na dito for ito, yung prayer ng simbahan, when I use this liturgical rite of solemn exorcism, no? Ito, tatakot na sila dito, no? Grabe to. Pakpakan na to simbahan, pe, no? The authority given by Jesus Christ is very clear in the hands of the church. Sayang lang, dahil hindi nagamit sa mga pari. Bakit? Natatakot kami. Bakit? Ang mga pari ay puno ng takot. Ako din nung una, puno ng takot. Dinalhan ako ng possess. Hindi ko alam anong gagawin ko. Ay. Deacon pa ako. Walang formation sa seminaryong kanito. Hindi kami tinuruan sa seminaryo dito sa exorcism and deliverance. Takot na takot si Father Darwin. And then, bakit natatakot ako? Wala akong alam eh. So, yun po ang starting point. Nagbumibilan ako ng mga aklat sa exorcism. Hindi pa ako exorcist, nag-deliverance na po ako. Dahil natutunan ko po sa pagbabasa ko. At kung nanatili akong natakot, hindi tayo magkita ngayon. Kung naghahari yung takot sa puso at damdamin, sa puso at isipan ko, wala akong matutulungan ni isa. Pero ngayon, natutulungan natin yung iba because we increase our faith. So ngayon, gusto ko, increase your faith. Alam nyo, kung namumuhay kayo sa takot, wala kayong matutulungan. Pati yung sarili mo, hindi mo matulungan. Kaya ang taong nas kahadlok, di kalihok. Ang mga taong sigupog panghadlok, doon ay giilok. So, sunod na araw, may i-file na ako ng kaso sa mga kandidato po. Dahil namigay na eh. At meron na tayong ebidensya. So, ipopost ko sa sunod na araw yung kandidato na file natin ng kaso. Let us stop the vote buying. It is the source of corruption, mga igsoon. It is not enough mawalir ako. It is not enough. Ako inan ang mga tao. Pamisahir ako ninyo, ha? Basta katapusan na ito kita ron. Kaya ni dubli na raba o kasuko na ko ang mga politiko nga gusto kwarta. No? So muna nga magmata na ta, unya ako giingnan ang mga parokyano nako nga andam nako muhalad sa akong kinabuhi. Okay kwarta. Okay kwarta. Kining pag-file na kong kaso sa mga politiko, ako ning kaugalingong kwarta. No? Ako silang giingnan, ako ning gibuhat dili aron sikat ko. Kaya sikat na mong kudaan. Hindi na ako magpasikat. Yawa po kumabuang ng fame, no? Ordinaryo na dyan ko nga pari. Kung nabaw mo sa makainan ko, ordinaryo na kong pari. Maduol ko ni bisan kinsa. So niya, I want to live ordinary life, simple life. No, kanang tanan na anak ko, hinatag taon na sa mga tao. Makoy ako. Usara dyan ako, kaya ako pagkaway klaro. Pagka makasasama, hindi po na kayo ipagambog, no? Madyo ko yung angay kapagambog. Pana nga, ako silang kiingnan, andam ko muhalad sa akong kinabuhi para sa Valencia. Unya, ako silang giingnan nga mubuhat tag kaayuhan dili para sa usa ka politiko. Mubuhat ta og kaayuhan dili para sa usa ka partido. Stop it. Mubuhat na ta, mubutar ta para sa kaayuhan sa usa ka lungsod. Dili kaayuhan sa usa ka partido, dili kaayuhan sa usa ka politiko. Ano man, gibangga ra jud tas demonyo. No, ako'y kakontra nga politiko. Kining akong ikiha karon pinangga kay nako. Close kay nako. Na ngayon na siya suri na ako. Pero I need to stand. Ganun niabot ka diri sa akong parokya panghatag ng ubang mga butang. Vote for. Vote buying man na.
ako masuko nimo. Nasuko ko sa sistema nga dapat na amo sa taas, kamoy mo patuman sa balaod. Taas mo ta kagranggo. Usa sa pinakataas diri sa Bohol may akong ikiya sunod adlaw. Uy, hindi taga Valencia. Ano man sincero ko. Ako magtiaw-tiaw nga kung imo ming paliton, amo kang prisuhon. Uy. Yan hadlok ba ko? Sila dapat mahadlok. Sayop na ang pangutanan. Hadlok ba ka, Father? Sayop na. Nabanhaw ng Ginoo nga mahadlok pa man ta. Ibangon nagikas kamatayon nga mahadlok man ta. Mapatay nila akong lawas, pero dili akong kalag. Ang Diyos mao ang atong kahadlukan. Amen! God is good! O di ta mag-away sa politika. Ang gugma o kalinaw ni Kristo may maghari sa tong hunahuna o kasing-kasing kada adlaw. Para na. Kung Duterte ka, jud mo sakit akong tiyan. Imo man ang katungod. Amen? Kung Marcos mo kalabaw nang di mo sakit akong tiyan, imo man na. Yang ano mag-away matang Marcos o Duterte. Nga naaman tas demokrasya nga nasod. Nakalimot siguro ta. Nga demokrasya ang atong nasod. Amen? O, kung lini po ka, well, anong good, lini ka. Sa pabayubang ni Dagang Presidente. Nga kusog-kusog. Mura kini naman tulo. Wala nga, hindi na ta mag-away ng politika. Ato silang ipapriso kung mamalit sila. Magsugod lang ko dire sa Valencia. Mo-file na ko sunod semana. May babaan man nimo kay ato na ko skorte. Dili sa kumilik ha. Mobalik lang sa Kristo, di pa na mahuman ng imong reklamo. Adto ta sa korte. Okay? Mao na itong buhaton sa sunod adlaw. Ato ning gibuhat para sa kaayuhan. Una lang ko sa Valencia ha, kay naman ko diri padaas Ginoo god. Gikas gobernador, vice gobernador, kay mo hapit man sila diri. Di ni tibok Bohol. Pero gobernador ako nang nag-post nako pagbantay mo kay nana ko stay at home agent des Valencia. Asa man na sila ron, Father? Na silang home. Stay at home agents man. Onya vice governor, board member, congressman, mayor, vice mayor, kagawad. Muna ako unahon lang ako pinakataas ni sa probinsya sa ko anak kong kasuhan sunod adlaw. Dili lang sa ko magsaba kay kabantay niya. Unya na kabantay na file na nata. Yaban na nato ang retired general si Eduardo Ingking, kauban siya. Mo supply po siya mga military forces kung gikinahanglan, no, to protect our witnesses, no. Nya doon tay legal protection ang atong presidente sa tibuok, abogado sa tibuok Bohol, kauban na nato si attorney kay daghan mga professional wa pa ma-unite ba. Kay kung ma-unite ta, kurog ang mga kurakot nga politician. Amen. Ang inyong mga apo nga wa pa mataw doon na nay utang. Congratulations atong tanan. Kanang inyong mga apo nga wa pa mataw doon na nay utang mga 100,000 lang. Grabe utang na to sa Pilipinas. Oy, luoy na kayong Pilipinas. Tinuod dili. Punang we need to stand as one. Di lang ta mangaway, di na ko ganahan mag-away ta. Ato lang isulti jud ang kamatuoran. Ay na mo kahadlok. Kay mga tao nga na hadlok di na jud kalihok. Ang sige pog panghadlok doon ay giilok. Atong usang adlaw gipadadaan ako pulis diri. Nyari ang taon pulis kay giharas kuno sa akong team ang mga tao. Nambali naman ni kami magiharas sa usa ka kagawad na atong team. Wala man mo. Picture na tamo. Nganong ni amo dinhi? Nganong bali siya rabat? Nga saba na tong kagawad. Kami kuno giharas. Kami no gikasabaan. Pero di ta magdumot. Amahan ko pasayloas sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ako giingnan ng mga barangay officials nang address ko sa to live. Ako silang giingnan niya. Pipila kanako na suko. Ngayon man nakapahimos man sila sa pipila ka politiko utang kabubuton, no? Kasabot ra ko. Pero ayaw paabutang nga masuko pug nimo dili ko masuko. Ang imong kasuko, ang imong kapungot nga rin ako sa mga politiko nga nasuko nako sa Valencia. Pag-expect lang mo nga dili kumuhunong sa paghigugma ninyo. No. Dili kumuhunong sa paghuna-huna og kaayuhan para ninyo. I bless you. I pray for you. And I always include you in my prayer. So we are an instrument of peace. No? Amen? Na may taga-Valencia dere. No? Na kinadawat i-report dahil Darwin kay i-file na to ang kaso. Ha? So muna nga, ampo ta kanunay, maginampo ay ta kanunay. Nya, balik ko na ko. Ayaw jud mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Kaya kung madlok ta, dili mausab ang atong lungsod.
di mausab ang atong lungsod. Ano magtinabangay ta. Sugod lang ko Dres Valencia, pero apil gapon ang governor, vice governor, board member, congressman nga moagi diri sa akong mga parokyano, no? Nya ipangutan ko, Father, wa ka mahadlok sayo purong pangutan na ha, no? Wa man ko gibuhat nga daw no madlok man ko. Di ba? Ang nagbuhat og dautan mo'y angay. Uy, paminaw mo. Sayo pangutanahan no. Wala ka madlok Father, patyon ka pa rin. Sayo prong pangutanahan, mabanhaw man pugog patyon. Ay ra jud mo kaguol na kog mamatay ko kay wa pud koy asawa. Wa pud koy anak. O kamo no, akong anak no. Ay mo kaguol, no. Si Kristo may nag-inspire nato, nagpakamatay na siya nato. Kung akong inan ang taga Valencia, sama ni Kristo. Andam nako magpakamatay para sa Valencia. Kaya naman tayo kanta, nang mamatay nang dahil sa'yo. Nakadungog mo ron? Nakinumdong mo ba? Nakalimot naman mo na. Ayaw na mo pagsimba ko. Matay ka, Father, simba ko, Father, simba ko. Ayaw na, mga matay mong punta. Dimans nindot yung mga matay para tungod sa gugma. Okay? Muna si Kristo bitag, ipatay siya. Nagdumot ba siya? Nabanhaw na ko. Pedro, asan yung espada ni mo? Dugang ito. Kaya ka to si Caipas, kaya mong gitigbas. No? Dito sa Caipas, sa tinga na to. Itong gitigbas nga sundalo. Kaya ito itong pantigbason. Dili na dunggan ha. Ina sila nabanhaw na ko, bantay na sila. Wala. Ang kalinaw, naa ka ninyo. No? Let us bring the peace of Jesus not only inside the church. Let us bring it outside the church. In your home, bring the peace of Christ. In your workplace, bring the peace of Christ. In your business, bring the peace of Christ. Amen? Pakpakan na to ang tanan niya din karon. So, mag-bless ko sa inyong mga sacramentals ha. Unahin natin yung salt ninyo. Ano lang mo sa inyong gilingkuran? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our help is in the name of the Lord. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God and the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. With the purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty blessing God, humbly implore your boundless mercy, that you would dine your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find intermediary for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Ang inyong salt ay holy and exorcised salt. By the way, yung mga religious items na inyong na-avail, tinutulong natin sa mga scholars. Meron tayong mga 40 scholars na tinutulungan. At yung mga nagpadala din sa ating online, tinutulong natin yan sa 18 seminarians na gustong magpari. No? Para kung mamatay si Father Darwin this election, may papalit. Amen? Ayaw lagi pagsimbak ko lagi. No? Kaya mamartir na taan. Yan po yung, at meron na tayong lugar, nag-establish na tayo ngayon. Yung una, hindi pa yung na-donate, yung hindi natuloy. Pero ito na-donate na po. Hindi lang sa bibig, dinonate. Kundi may papers na po. Kaya hindi tayo natuloy doon. Wala pang document sa isang lugar. Pero ito, approved na sa obispo. So, sureball na po ito. Hindi na tayo mabubudol nito mga kapatid. Okay? So, naka-raise na din tayo ng 1.5. Hindi pala kasali yung doon, labor. So sa mga gusto pang tumulong, pwede kayo mag-share any amount dahil it is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned of Father Darwin, no? So nating i-bless ang tubig ninyo. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and dwell before. O God, for man's salvation, does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction. Upon this element which we consecrated manifold purifications, let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases,
Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Its homes enjoy spirit of goodness, and air of peace, freed from binful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt. Nandito na po si Father Croce sa confession po. Sa hindi pa nakakakumpisal. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the big enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a dewy sweetness, wherever they sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be dived afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water. Sunod natin yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the desires power, the devil's legions and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledge, may it please you to regard favorably to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. We are ordained to maintain the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant to pray that this will use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man. Made your image and redeem the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. Ang inyong olive oil ay holy and exorcised oil. Ordinaryo lang po yan na olive oil, pero yung preternatural strength ng demonyo ay manghihina po. Mapakinggan nyo mamaya, mag-exercise naman ako. Then nalabas ako mamaya after ma-deliverance kayo lahat. Magsagawa ko ng anointing of the sick. At yung mga, sacrament po ito ha, hindi po ito sacramentals. Anointing of the senses, sacramentals po yan. And after that, ibibigay ko po yung Eucharist sa mga merong grabing sakit. Bulungan nyo lang ako, Father, may grabe akong sakit. Ibibigay ko po yung Eucharist sa inyo. Okay? Walang bayad po, libre. Wow, yan po ang good news. Sunod natin i-bless ang inyong incense, candles, rosaries, cross, crucifix, medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapular, handbook, all your religious items. Your blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine the truth of blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With these religious items, might to restrain the devil and his demon, and all unclean spirits, rendering them powerless, and able to harm the pledge of your peace and people, and to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when teen and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ our Son be glorified forever. And this we humbly ask, to the same Jesus Christ our Son, our Lord, who lives and reigns with you, with the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals. Gamitin nyo po yan, yung holy and exorcised oil, pwede nyo i-share sa mga may sakit na mga family members ninyo. And then, advise them to receive the sacrament of healing, confession, and anointing of the sick, and then Holy Eucharist. Tapos na kanina, una yung binibless natin. Paggamit sa salt, ilagay nyo sa four corners sa inyong bahay. Pwede nyo kakainin kung meron kayong karamdaman. No? Basta yung, ngayon may, from Japan, nagsishare siya sa atin, yung holy and exorcised salt. No? Grabe daw. Dahil yung kanyang kaibigan na grabe, ka-lastful yung mga mga words niya, mga laswa. Grabe talaga.
Sabi niya, alam nyo, sabi niya, binigyan niya ng holy and exercise salt. Sabi niya, kakain ako, kain ka din. Ito po ay holy and exercise salt. Alam nyo, yung kasama niya sa trabaho, na grabe ka lustful, yung isipan, lustful yung mga gawain, lustful yung kanyang mga salita na lalabas sa kanyang bibig. Alam nyo, na-shock siya. Natumba. Bigla lang siyang natumba sa harapan niya. At yung laway, grabe yung laway. Hindi naman siya tawag dito, wa man siya ikuan kaning patulon. No sa Tagalog, English patulon? Epilepsy. Epilepsy. Wa man siya sakit kay epilepsy katuro pod. O nya na shock siya after sa mga event. Alam nyo? Nabago yung tao. 360, no? Grabe, no? Kung merong mga occult spirits pala na nakadisturb sa inyo, makatulong ang sacramentals, hindi lang ang holy salt. So sana gamitin nyo po yan, makatulong po yan sa atin. Sa holy, yes, sa lahat ng mga karamdaman natin, gamitin nyo. Kahit wala ka tayong karamdaman, gamitin nyo yan. Alam nyo, bago ko matulog, mag-deliverance ako, araw-araw po. Araw-araw. Page 81, yan, enough na po yan. Yung page 81 sa aklat ni Father Sikia, in the name of Jesus of Nazareth, and then, sprinkle mo yung tubig, yung holy and exercise salt, ilagay nyo sa four corners sa inyong bahay. Okay? So, papasok na ako dito, tatawagin yung mga pangalan ninyo, ang naunang nakarating dito, ang mauna, no? Yung nahuli, no? Yung ipanghuli din. At lalabas ako mamaya dahil magsagawa ako ng